Di ko alam kung saan nagmana itong mga anak ni Ruben na ito eh. Oo. Ang gagaling nilang kumanta eh. Si Ruben magaling lang mag-chat. Alright. Let us all stand please and let us turn our Bibles in the book of 1 Kings, chapter 12. 1 Kings, chapter 12. Kakaroon po tayo rito ng series of messages every Wednesday patungkol sa paglago bilang isang Kristiyano. At ako'y naniniwala, mga kapatid, na kinakailangan po tayong, kinakailangan natin seryosohin natin ng mabuti, no? And you know what we need to do, mga kapatid? Makinig po muna kayo saglit, okay? Pahalagahan po natin yung naririnig po natin dito at gawin po talaga natin bahagi ng buhay natin. Christianity, hindi po yan, mga kapatid, uso-uso. Yan po'y lifestyle, yan po'y buhay. That is already your life na. Hindi po yan, hindi po tayo dito sumusunod sa para tayong miyembro lamang ng isang organisasyon na mga Lions Club, mga ganun ba? Parang sumali lang tayo sa mga fraternity, na pagka nagsawa, pagka naiinip na, aalis na, balang araw magkukwento, dati akong miyembro ng ganito. Dati akong tao gamap eh. Mga ganun ba? I don't know. Kaya mga kapatid, hindi po tayo dito naglalaro, hindi po tayo rito miyembro ng ano pa mga kulto, kundi tayo ay maliwanag na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. And you better be convinced. Kaya nga po, by the way, nakalimutan ko sabihin po sa inyo, yung pong ating discipleship sa mga areas na sisimulan ay meron every lesson, every subject, natatapusin po ninyo, ay makakatanggap po ang sinumang nakatapos ng certificate of completion. Okay? Pag nakumpleto nyo po yan. At pagka nakumpleto nyo po yan, and then meron akong credit na ibibigay sa inyo mula po sa Bible School po natin. Okay? 1 Kings po, chapter 12, we will read from verse number 6 down to verse number 8, and then, sige, diretso na lamang po natin hanggang 14 o 15. Alright, are you with me now? Alright. Verse number 6. 1 Kings, chapter 12. And King Rehoboam consulted with the old men that stood before Solomon, his father, while he yet lived, and said, How do ye advise that I may answer this people? And they spake unto him, saying, If thou wilt be a servant unto this people this day, and wilt serve them and answer them and speak good words to them, then they will be thy servants forever. But he forsook the counsel of the old man. Now, I want you to underline that. Tandaan niyo po yan. He forsook the counsel of the old men, which they had given him, and consulted him, the young men, or consulted with the young men that were grown up with him. Alright? I-underline niyo po yan. Dalawang klaseng tao ang kinonsulta po ni Rehoboam. Old men and young men. Okay? Magandang bilugan niyo po yan, mga kapatid. Alright? You're still with me? Alright? Young men, and which stood before him. And he said unto them, What counsel give ye that we may answer this people who have spoken to me, saying, Make the yoke which thy father did put upon us lighter? And the young men that were grown up with him spake unto him, saying,
thus shalt thou speak unto this people that spake unto thee, saying, Thy father made our yoke heavy, but make thou it lighter unto us. Thus shalt thou say unto them, My little finger shall be thicker than my father's loins. And now, whereas my father did lade you with a heavy yoke, I will add to your yoke. My father hath chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. 12. So Jeroboam and all the people came to Rehoboam the third day, as the king had appointed, saying, Come to me again the third day. And the king answered the people roughly, and forsook the old man's counsel that they gave him. Alright? Verse number 13, maganda rin pong tandaan yan. Nandyan uli yung sinabing, and forsook the old man's counsel that they gave him. And he spake to them after the counsel of the young men, saying, My father made your yoke heavy, and I will add to your yoke. My father also chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. Verse number 20, please. It came to pass when all Israel heard that Jeroboam was come again, that they sent and called him unto the congregation, and made him king over Israel, or over all Israel. There was none that followed the house of David, but the tribe of Judah only. Alright? So ngayong gabi, itong topic nito, series of messages nito, na pag-aaralan po natin, is about growing stronger with strong people of God. Growing stronger with strong people of God. Tayo po'y sanaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito na maging maganda po ang pagtanggap ng bawat isa upang kami po ipatuloy na lumago. Kayo po ang manguna po sa amin. Ipakita niyo po, Panginoon, ang inyong kapangyarihan at ang burden namin sa isa't isa. At lalo pa namin maunawaan ang totoong buhay ng Kristiyano, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Tumingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang po namin. Patuloy niyo pong tulungan ang bawat isa na lumago. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated. All right, let's turn again to the book of Proverbs. Proverbs 27, verse number 17. Proverbs 27, verse number 17. Are you with me? Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Medically speaking, iron is a component. It is very important sapagkat ang iron is an important component of what we call hemoglobin. Ano po, if you're familiar with that, which is the substance in red blood cells that carries oxygen from your lungs to transport it throughout your body. Yan po yung iron as far as vitamins is concerned. Okay? Pakinggan nyo muna sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Ulitin ko po. Sa sinabi ni Solomon, sa book of Proverbs, sinabi ni Solomon, iron sharpeneth iron. Now, sinasabi dyan yung totoong iron. Ang sinasabi ko po ngayon, medically speaking. So speaking of vitamins or nutrients, yung
yung iron, mga kapatid. Again, it is an important component of hemoglobin, the substance in red blood cells that carries oxygen from your lungs to transport it throughout your body. Now, kung wala tayong tamang iron sa ating katawan, mga kapatid, na nagsumasama po doon sa dugo, no? Ang ating katawan ay hindi po magiging healthy, hindi magkakaroon ng enough healthy oxygen carrying the blood cells. Kasi yun po yung nagki-carry ng blood cells. Ano po? And a lack of red blood cells is called iron deficiency anemia. Alright? Tandaan nyo, mahalaga po yan, mga kapatid. Now, yung iron sa katawan, nandoon sa dugo, it has a role in creating energy from nutrients. Actually, yan po ang nagdadala ng oxygen sa ating katawan, na ginagamit ng oxygen to convert the carbohydrates, yung sugar, no, into energy. So malaki ang nagagawa po niyan. Ngayon, actually, pag may deficiency tayo sa iron, yan po yung nagiging, hindi ho tayo nakakatulog masyado kasi nagiging anemic na tayo. Alright? Nakikinig po ba kayo? Now, nagiging parang light-headed po tayo. Naalala nyo, parang magaan ang ulo natin. Tapos, sasabihin natin, kulang tayo sa tulog. Totoo naman yon, kasi hindi ka nga talaga makakatulog pagka kulang ka sa iron. Okay? Hindi lamang po yan. Marami pa hong nagkakaroon pa ng palpitation, nagkakaroon pa ng difficulty sa paghinga, no? And then parang bumibilis po yung ating heartbeat. Ganon. So nakikita nyo, marami hong nasasagasaan, marami pong nadadamay, no? Pag may problema po tayo sa iron. You see? Now, kaya nga po, if you don't have enough iron as far as medical matter is concerned, your life, if you don't have enough iron in your body, kasi most of the time, sabi ko nga po sa inyo, nag-i-stay po yun sa blood, and then yan yung nag-flow sa buong katawan po natin. No? Kung wala po tayong enough na iron, you will never, and you can never perform at your best. Okay? Tandaan niyo po yan. Now, as far as medical matters concerned, yan po yan, ang mga bagay na yan. Pero mga kapatid, ako naman ay hindi doktor. Pero doktor ako spiritually. Okay? Ako ay nagpapasalamat na pumunta kayo ngayong gabi para magpakonsulta. At malalaman natin kung talagang may deficiency rin kayo. At pag nalaman natin may deficiency kayo, ay pwede naman ho ako mag-prescribe. Yeah. At sinisiguro ko po sa inyo, ang aking prescription ay totoo. Sapagkat babatayan po natin at maririnig natin niya at mababasa po natin mula sa salita ng totoong doktor na pinaka-the best na doktor. Wala pong iba kundi ang Diyos. Now, some of you don't realize that one of your major problems as far as spiritual health is concerned is iron deficiency. Iron deficiency. Okay? Nakita niyo po, pinakita ko po sa inyo kanina kung ano po ang nagagawa ng iron at pagka-deficient ka sa iron, pag may problema ka sa iron. Nagkakaroon, kakakulang sa pagtulog, light-headed ka, tapos palpitation, tapos marami pang iba, mga kapatid. Pero alam nyo, marami sa atin, karamihan po sa atin, hindi po natin nare-realize na meron po tayong deficiency as far as spiritual iron is concerned. You see, now, most of you are suffering from spiritual iron deficiency. Now, si Solomon, sabi ni Solomon, iron sharpeneth iron.
Now, you know what iron means? Iron means in the Bible, in this particular passage in the book of Proverbs, chapter 27, in verse number 17, there is someone in your life who sharpens your spiritual life. Iron is someone in your life that sharpens your life. And someone that sharpens your Christian life. Iron is someone who makes you a better Christian. Sabi ng Biblia, iron sharpeneth iron. Alright? Now, he is someone that won't let you satisfy to remain where you are, but let you understand that your calling in life is to make you a better Christian. Yan po ay isang persona, isang tao sa buhay mo na siyang tumutulong sa buhay mo at nagpapaalala lagi sa iyo na ang iyong panawagan ay hindi po mananatili sa iisang level, kundi ikaw ay lalago bilang isang Kristiyano. Yan o ang tinatawag na iron. Iron sharpeneth iron. I hope you're following me. Amen. Now, unawain po natin mabuti mga kapatid. We must understand that we are surrounded with people that are pulling us down to their level and don't want us to do better. There's a lot of people like that. There's a lot of Christians like that. Sa halip na tayo'y hayaang lumago, sa halip na tayo tulungan lumago, hinahatak pa ho tayo pababa para magpare-parehas lamang tayo sa level po nila. You see? But you listen to me now. Again, iron sharpeneth iron. And iron is someone who knows your calling that will make you a better Christian. Now, everybody knows, that you must understand this. You know, because everybody knows that the only number that adds nothing to any equation is what? Zero. Kahit saan mo ilagay, mga kapatid, ang zero, hindi ho yan makakadagdag. That's the only number that adds nothing to any equation. And so, if you get people in your life who are not adding to the quality and character of your life, you know what they are. Ano? Zero. Zeros. Kapag may kasama po tayo sa buhay, kapatid, kapag meron tayong kaibigan, kapag meron tayong kasama, company sa ating buhay Kristiyano, na wala namang naidadagdag na quality sa buhay natin bilang isang Kristiyano, maging sa ating karakter, ay parang number na zero yan, na kahit saan mo ilagay, walang naidadagdag. Now, this is very important na dapat po natin titignan, mga kapatid, kasi pag hindi po natin nakita ito, hindi natin namamalayan, may mali tayong kasama. God is concerned about who is connected in your life. God is concerned. He is deeply. God cares deeply about who you give access to your life. Hindi ho yan, mga kapatid, pinapalampas ng Panginoon at tinitignan po yan lagi ng Panginoon. May pakialam ang Panginoon. Meron po siyang pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Meron po siyang concern, and He cares deeply about who you give access to who you are. But the devil knows also how to delay God's will in your life. Ang gagawin po ng diablo, mga kapatid, alam niya kung paano ka pipigilin sa iyong paglago. Ang gagawin ng diablo, the devil will connect you to whom nakakilala mo, mga kapatid, kakilala mo na meron kang emotional connection.
And so once you are connected to him or to her, then yan na yung pagkakataon na mai-stagnant ang iyong kalagayan bilang isang Kristiyano. Mananatili ka doon. Now, maaaring kung titignan mo parang faithful na Kristiyano, maaaring titignan mo na parang active na Kristiyano, but in reality, they lack a discernment, they lack a concern and ability to push you unto God's desire for your life. And the only thing that they can do is to hold you stagnant in a place that God is trying to groom you and to grow you from. There is always a place in your life, mga kapatid, na tayo po ay ginugroom ng Panginoon. At tayo'y pinalalago ng Panginoon. Pero pagka ikaw ay na-connect ng dyablo sa isang stagnant na ang puso ay malapit sa iyo, na parang ang damdamin ay kadamdamin mo, ibig sabihin, connected ka emotionally. It might be your loved ones. It might be yung nagpapaawa-awa sa iyo. It might be, sabi niya, more than a friend. Ha? But listen to me now, alam ng dyablo ang gagawin niya para hindi ka lumago. Alam ng dyablo kung kanino tayo magbibigay ng simpatiya. At pagka ikaw ay nagkaroon ng simpatiya sa maling persona, mananatili ka sa maling persona na yon, na ikaw ay stagnant at hindi ka nalalago. You say, but you listen to me now. You can grow stronger. God wants you to grow stronger. Let me say this again. God wants you to grow stronger than where you are and than who you are and what you are. Nais ng Diyos ay lumakas ka. Nais ng Diyos ay lumago ka. But the only problem is, if you're connected, lalong-lalo na pag emotionally connected ka sa isang stagnant na tao, I promise you, you will never grow. You don't need anybody to bring you down. You don't need anybody to drag you down. You don't need anybody to keep you still and stagnant. What you need is people in your life who make you more stronger. Yan ho ang kailangan natin. At yun dapat ang didikitan natin. Now, follow me carefully. There are two types of people that surround you every day. Itong laging dalawang taong ito ay pwede pong mag-influence sa iyo sa araw-araw. Alright? Number one, those who are assigned by God. Those who are assigned by God. Number two, those who are allowed by you. Two types of people. Dalawang tao, mga kapatid, klase ng tao na nakapaligid sa iyo araw-araw na pwede pong mag-impluensya sa buhay nyo. Una, yung inassign ng Diyos. Pangalawa, yung pinayagan mong mag-impluensya sa'yo. So one is assigned and the other one is allowed. Then why did God assign somebody? You see, bakit ang Diyos ay nag-assign po sa iyo? Now, naalala niyo po ba? Let's go back in the Garden of Eden. Ano ang sabi ng Diyos kay Adan? Hindi maganda sa lalaki ang, come on now, nag-iisa. And therefore, God said, I will make you a what? Helpmeet. Helpmeet. Bibigyan kita ng kasama. Now, what do you think? Bakit bibigyan ng Diyos si Adan ng kasama? Para lamang ba kasama? Imagine, ang unang sabi ng Panginoon, nakita ng Diyos na hindi maganda kay Adan nag-iisa. So kung hindi maganda kay Adan nag-iisa, ay talagang kailangan ni Adan na may kasama. At alam ng Diyos ang purpose kung bakit siya bibigyan ng kasama. You see,
now listen to me now. In your life right now, you need someone that will push you to grow. Kailangan ni Adan magpupush sa kanya lang ito. Ang gagawin niya, naunawaan po natin sa mga mag-asawa ngayon, na may mga asawang lalaki na kung hindi ipupush ng asawang babae, ay wala ho talaga mangyayari. Tahimik yata tayo ngayon, mga kapatid. But that's reality. Kapatid, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kailangan po natin yan. You see? Now, so, mga kapatid, that is exactly what the Bible says. Bibigyan tayo ng Panginoon, mag-a-assign niya. Now, listen to me now. Kayo mga nandito, mga kapatid, maaaring hindi nyo lang nalalaman. Minsan nagpapalitan kayo ng mga messages at nagpapasalamatan kayo sa isa't isa. Hindi nyo siguro namamalayan na yung isang pinasasalamatan nyo ay yan na yung inassign ng Diyos sa buhay mo para lumago ka at maging matibay ka bilang isang Kristiyano. What I'm trying to tell you, brethren, is there is someone whom God assigned for you to push you to grow regularly. Remember what the Bible says in the book of Jeremiah, chapter 3, verse number 15. And I will give you what? Pastors according to my what? To mine heart. What do you call that? Assignment. I will give you pastors. Ano gagawin ng pastor? Basta lang mag-preach? Basta lang magsasalita? Basta lang magagalit? Basta lang mag-aaral? Basta lang magpalipas ng oras? No. The Bible says, I will give you pastors according to mine heart, which shall what? Feed you with knowledge and understanding. You see, if God will give you knowledge, you are able to understand the will of God in your life. If you will know who God is and what God is, then you will know also His desire in your life. Yan o ang mga dapat po natin titignan, mga kapatid. At ito yung mga hindi dapat natin palalampasin. Hindi po natin nare-realize na ang Diyos ay nag-assign sa atin ng someone or somebody, kapatiran man yan, kamag-anak man yan, pastor man yan, sino man, basta God assigned someone to us to push us to grow. Now, ain't that sad that majority of the people in your life are simply allowed by you and not by God? They are allowed by you and not assigned by God. They came to your life, listen to me now, they came to your life accidentally and not providentially. It should be God who provided you that somebody. You see, nakakalungkot yan, mga kapatid. Dumating ang tao, marami lang. Dumating ang mga tao na kinakasama natin, kaibigan natin, kapatid na, tanggap lang tayo ng tanggap. You know, and then, dumating sila accidentally. They came not on purpose. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid? Na kung may kasama kayo, sana iniisip po natin. Kung meron tayong kaibigan, sana iniisip natin. Kung meron kayong nagustuhan, mga young people, na in love kayo sa isa, at na in love kayo doon sa isa, you know, dapat iisipin po natin, ano ang pagdating niyo sa akin? On purpose or wala? Ang mahirap po nito, mga kapatid, at ang nakakalungkot nito, dumarating po sila not on purpose, pero tinatanggap ng tanggap natin. Ang akala natin, ang kaibigan ay kaibigan lang. Hindi ho po pwede yun. Ang kaibigan ay hindi lang sa kaibigan. Sino man ang pumupunta sa inyo, nakakadikit sa inyo at nagkakaroon kayo ng relasyon, nag-iiwan po yan ng impluensya. You know, what is sad in a relationship, kapatid, is
when you allow people to come on your way and in your life without a purpose. You just connect with whom you want to connect. May mga tao pong ganun eh. Sige lang. I-connect lang natin. Basta kaibigan. Basta lang. Sige. At wala tayo kahit sino pinapayagan natin magkaroon ng access sa buhay natin, magkaroon ng connection sa buhay natin. Wala tayong pakialam kung sino itong taong ito at bakit sila nakikialam sa buhay po natin. Dahilan lamang po sa ayaw nating masabihan na namimili ka, no? Minsan, parang ayaw nating tanggapin. Parang ayaw tayong masabihan na ganyan. Alam mo yung taong yun namimili. Kapatid, walang masamang mamili. In fact, dapat lang po talaga tayong mamili, mga kapatid. Dapat lang talaga tayong mamili. Or else, if we will not discriminate, if we will not choose the right friend or the right company, we will end up in a relationship that is empty rather than edifying. It is empty. It will empty us rather than edify us. Yan ho ang problema pagka hindi po tayo namili ng atin pong makakaibigan, makakasama, magiging company natin sa araw-araw, or magiging ka-text natin. By the way, let me ask you a question. Pinag-aaralan niyo po ba kung sino yung taong ka-text niyo araw-araw? Pinag-aaralan niyo po ba kung sino yung nakakasama niyo araw-araw sa pagkain? Lunch na, kain na tayo. Magmi-meet kayo somewhere. Pinag-aaralan niyo ba kung sino yung tao na kausap niyo sa phone araw-araw? Yung madalas niyong ka-communicate, pinag-aaralan niyo ba kung sino sila at bakit sila kausap mo at bakit mo kasama sila? Anybody following me? Now, if you're not careful for choosing whom you will give access in your life, you will end up with people who will help you escape your own insecurity and people whom you share a deficiency in life, people who are good for your ego and blow sunshine, maaring in your face the whole day, no, buong araw, maaring magbigay sa iyo ng kasiyahan, but not people that will make you better and stronger. Kapatid, marami yung ganyan. Maaring ngayong araw na ito malungkot ka, nakakuha ka, ay ito talaga, alam mo, siya lang nakakatulong sa akin. Pero mga kapatid, ang tanong ko, yung sinasabi niyong nakakatulong sa inyo at nakakapagpatawa sa inyo, nakakapagbigay sa inyo ng sunshine sa buong maghapon, can they make your life better and stronger? That's the issue. That is the issue. Kaya ho natin pinag-uusapan ito, mga kapatid, ang theme natin for this year. This is even announced to you even last year. Now we will grow stronger this year. Grow stronger this year. Ngayon, mga kapatid, ang punto ko ngayon dito, mga kapatid, yung bang tao na sinasabi nyo, kapatiran man yan, kamag-anakan, mahal mo sa buhay, sabi ko nga sa inyo, merong emotional connection sa iyo. Can they make you better Christian? Can they make you a stronger Christian? Or they just can blow sunshine in your face all day. But afterwards, boom, wala na. Wala, hindi ka naman lumago. Napatawa ka lang, napangiti ka lang sa buong maghapon, pero hindi ka naman lumago. Wala naman nabago sa iyong Christian life. Are you with me? Kapatid, sana maunawaan niyo po ang pinag-uusapan po natin ngayon. You see? Now, kasi tayo pong mga tao, mga kapatid, punong-puno po tayo. Ako po'y marami na ho akong nakita na mga tao
na hindi na ho sila nakaranas ng masayang buhay Kristiyano. Hindi na ho nila naranasan ang buhay. Ang akala nila, eto na lang, eto na talaga ang buhay Kristiyano. Hindi na ho sila naranasan at sila po'y bumagsak na lamang doon sa kalagayan na tama na to. Hindi, wala nang ngiti ang buhay bilang isang Kristiyano. Eto na talaga ang buhay bilang isang Kristiyano. Naka-steady na po siya doon sa kalagayan na hindi na po lumalago. That is a miserable condition, kapatid. Now, why? What is the problem behind that? The problem is they mingled with the wrong people. They mingled with the wrong people. They associated themselves. They connected themselves into the wrong people. Now, let's go back to the Bible, to our text. But listen, these two are connected to each other. Solomon, eto po ngayon, si Solomon, who wrote this passage in the book of Proverbs 27, verse number 17, he who wrote this letter here, this passage, he failed to pass this message here to his own son, Rehoboam. Iyan ho ang malaking pagkakamali ni Solomon. Siya mismo nagsulat na sabi niya, iron sharpeneth iron. Di po ba? I hope you're following me. Iron sharpeneth iron. Siya yung iron, and there's another Rehoboam, his son, pero parang hindi niya ho naipasa, hindi niya nagawang sharp si Rehoboam. Now, by the way, let me explain kung sino po si Rehoboam. Para maunawaan lang po natin ng wrath, ano po. Okay? Makinig po kayo na mabuti. Si Rehoboam, para maunawaan po natin kung sino siya, ay magsisimula po tayo sa katapusan ni David. Sa later part ng buhay ni David. Si David, alam naman po natin na siya nagkasala, and then later on, nagkaroon siya ng anak na si Solomon. Okay? At si Solomon ay nagpakasasa sa kasalanan. Alam po natin na meron siyang 700 wives and 300 outwives. 300 concubines. Di po ba? Naunawaan ko naman po yan, hindi po yan sabay-sabay. Hindi po yan kaagad-agad 1,000. Boom! 1,000. No. Kasi hindi niya kaya ikutin yan sa 2 taon. 365 plus 365, how many? 730. Alright? So, grabe pa. Akalain niyo po yan? So, hindi niya kaya ikutin kung 1,000 po yan. Maring, ito po yung una, ito yung ganito. But, hindi po yan. Grabe po dito, nagpakasasa po siya. Hanggang sa dumating ang punto na sabi ng Biblia, mas minahal ni Solomon ang mga babae kaysa Diyos. At dumating sa punto na biging yung anak ng King of Egypt ay kanya pong kinasama. At pagkatapos po niyan, marami pa. Hanggang sa hindi lamang po kinasama yung mga taga-ibang bansa, kundi ho, pati yung mga Diyos-Diyosan ng kanyang kinasama ay dinala po sa kanya. At hindi niya po sinaway, sa halip, pinatayuan niya pa ng groto. They put them into high places. Okay? Yan po yung si Solomon. And then, pagkatapos po niyan, hindi po siya nagustuhan ni Jeroboam. Isa sa mga sundalo niya po na commander si Jeroboam. Isang matinding sundalo. And so, naunawaan po ni Jeroboam ang problema ni Solomon at nalaman din ng mga tao kung sino si Jeroboam, kaya nagustuhan po si Jeroboam ng mga tao. At nabalitaan po ni Solomon, si Solomon nagkaroon po ng galit kay Jeroboam. And so, ginawa po ni Solomon ay tinangka niyang patayin si Jeroboam, pero si Jeroboam ay umalis po at pumunta siya ng Egypt. At nanatili po sa iyon hanggang sa mamatay
si Solomon. And then pagkatapos po niyan mga kapatid, ito pong si Rehoboam, nung namatay si Solomon, sa kanya ipinasa. Sigurado po yan mga kapatid. Kingly, ano po yan na pamamaraan. No? Pagkatapos mo, ito yung susunod sa iyong pamilya. So sigurado pong magre-reign si Rehoboam. And so, ang nangyari nga po si Rehoboam na, at nung si Rehoboam na po ang hari, mga kapatid, bumalik na ngayon si Jeroboam doon po sa Israel. At pagbalik niya po sa Jerusalem, ay kinounsel niya ngayon itong si Rehoboam at sinabi niya kung anong kailangan. At alam niya naman po, mga kapatid, itong si Rehoboam, ang ginawa niya po ay inipon niya yung mga elders, yung mga taong mga kilala, noong ang tatay niya pa ang naghahari. So, ang ginawa ngayon ni Rehoboam, kinausap niya, sabi niya, paano ko ngayon pangangasiwaan ang mga taong ito? So, sinabi ngayon ni Rehoboam, if thy be servants to those people, then they will serve you forever. Huwag mong gagayahin, yung tatay mo ay masyadong napakahigpit sa amin, na grabe siya, grabe ang ginawa niya sa amin, kaya huwag mo siyang gagayahin, at kung ikaw ay magiging servant sa mga taong ito, mamahalin ka nila hanggang kamatayan. So that's advice. After 3 days, binalikan niya yung mga tao, pero bago po yan, meron pang kinunusulta si Rehoboam. Alam niyo kung sino ang mga kinunusulta niya? Unang kinunusulta niya, mga old men. Pangalawang kinunusulta niya, mga kapatid, yun pong mga kababata niya. Yung mga lumaki na kasabay niya. Sabi ng mga kabataan na lumaki, na kasabay niya, sabi niya, ano? Gagawing lighter? Gagawin mong mas lighter yung pagdadala ng tao ngayon kaysa ginawa ng tatay mo? Sabi ng mga kabataan, no, wag kang pumayag. Hindi tama yan. Ang gawin mo ngayon, mas matindi ka kaysa tatay mo. Kaya sinabi niya, my little finger shall be thicker than my father's loins. You see, kung yung tatay ko, he chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. Tingnan niyo po kung gaano katindi. And so what happened is, sabi ng Biblia, in verse number 8, and in verse number 14, or verse number 13, iisa lamang po yan. Ang sabi ng Biblia, Rehoboam, forsook the old men's counsel that they gave him. Ito po yung naging problema, at alam nyo, mga kabataan, ito dapat yung papakinggan. If you want to grow stronger, you better listen to the old men. Marami na ho silang experience, kung gusto yung tumibay sa pananampalataya, hanapin yung mga veterano sa pananampalataya. I mean, those who are reading their Bibles, and not only reading and listening to the preaching of the Word of God, but those who are experiencing, they have good experience and great experience with God. Their walk with God is very important. Napakahalaga yung kanilang pamumuhay. Anong klaseng pamumuhay meron sila sa Panginoon? Tignan nyo kung anong klaseng pamumuhay meron sila sa Panginoon. Now listen to me. It is wrong. It is wrong to have wrong people in your life. Pero kapatid, hindi lang masama na magkaroon ka ng hindi magandang tao sa iyong buhay, pero masama rin, pangit din na wala kang kasamang mabuting tao sa iyong buhay. It is not only wrong to have wrong people in your life, but it is also dangerous not to have the right people in your life. You need the right people to surround your life in order for you to grow stronger and do better. Kailangan mo. Now, let me give you several types of people. Now, hindi ko po matatapos na marami, kaya sabihin ko sa inyo, series po ito. Ano?
Now, I'm going to give you several types of people that will help you grow stronger. Araw-araw, pwede nyo po silang makasama. Araw-araw, pwede nyo po silang makontak. Araw-araw sila po yung dapat nakukontak, nakikipag-communicate tayo sa kanila, at tinitignan po natin yung buhay nila, pamumuhay nila, nakasama nila ang Diyos. Alright? Let me give you number one. In the book of 2 Timothy, you don't need to turn to it, everybody knows about it. Here is the Apostle Paul charging Timothy. Now, the first type of person that I want to give you, brethren, this evening is a charger. A charger. Now, ako po'y naniniwala na kinakailangan, bilang isang Kristiyano, kinakailangan magbigay tayo ng veto power sa sa kilala po nating tao na alam natin meron siyang magandang pamumuhay kasama ang Diyos. Why? Because pag binigyan po natin siya ng veto power, he can or she can charge you. He can charge you. Kailangan mo ng charger. Kailangan mo na magsasalita sa iyo. Hindi yung magsasalita na para ka ng binobola at para na lamang kayo nagpapasayahan sa isa't isa. Listen, he can charge you not only with milk, but with meat. You need to grow. Kaya nga mga kapatid, pakinggan nyo muna sasabihin ko sa inyo lahat, mga kapatid, makinig kayo ng mabuti. Please. Ako'y nakikiusap sa inyo, kinakailangan yung lumago. At para lumago kayo, kailangan nyo ng charger. Kailangan nyo na magpupush. Kailangan nyo magsasabing, kinakailangan gawin mo ito. Hindi po pwedeng, hindi mo gagawin ito. It might not be good for your feelings, but it is always good for your growth. Maaaring pagka narinig mo yan, maaaring hindi maganda sa pandinig mo. Maaaring pag narinig mo yan ay hindi mo magugustuhan. But kinakailangan ka makarinig. Kinakailangan may mag-charge sa iyo. Now, here's the most important thing. You've got to obey the word of God before you turn away your ears from the truth. Let me say this again. You're missing it. You've got to obey the word of truth before you turn away your ears from the truth. Makinig kayo. Alright? Habang nandito kayo, habang nakikinig kayo ng preaching, mas magandang makinig ng preaching na maayos pa ang puso mo. Alam niyo, nakakapagtaka sa buhay ng Kristiyano. Pag maayos ang puso mo, tumatayo ka, tinataas mo ang Biblia, sumisigaw ka ng amen, sumisigaw ka ng hallelujah, natutuwa ka sa loob. Natutuwa ka at sumisigaw ka talaga. Hindi mo pwedeng hindi ka tatayo, sumisigaw ka. But what is amazing to me is when you are down, the same preaching, the same message that will not make you stand anymore. Are you getting the point? Ang nakakalungkot nito, mga kapatid, kapag pa maayos pa ang iyong puso, sisigaw ka. Pero pag iprinits na yun uli, na hindi na maayos ang puso mo, pakiramdam mo, pinapatamaan ka na. Makinig. Alam niyo ang problema pagka malakas pa tayo? Pag gusto natin yung mensahe, ang feeling natin hindi para sa atin yung mensahe, kundi para sa Kanya. Why? Sapagkat good ako kay pastor good ako sa ganito. Wala akong problema Ang hindi ninyo nasilip kung good kayo sa Diyos. Because it is only God who knows the inner you. The inner you. At pag dumating sa punto mo na down ka na, the same message na preach, na tumayo ka at sumigaw ka, na inisip mo para sa Kanya, ngayon nararamdaman mo para sa iyo na, but you don't like it anymore.
preaching the truth? And asad, ay nung maayos pa yung puso mo, puso ng Kristiyano, pag nakakarinig ng preach, come on, preach it, preach! Pero nung hindi na maayos yung puso natin, pakiramdam natin, tayo na yung binibira. Ilang beses ko na sinasabi sa inyo rito, mga kapatid, na sinasabi ko sa inyo na pag nag-preach ako rito, personal. Wag na kayong magtatanong, pinipersonal ba ako ni Pastor? Oo na nga eh. Kung hindi ko kayo personalin, hindi kayo lalago. Kaya nga hindi ka lumalago kasi nung nag-preach ako, ang pakiramdam mo, hindi ikaw. Yung iba. Kaya hindi lumago. Walang naintindihan. Kasi ang buong akala, hindi siya ang kausap ko. Listen to what the Bible says. The heart is deceitful above all things. If you feel that I am not preaching to you, it is because your heart is deceiving you. Kayo mga nandito ngayon, ang preaching na ito para sa inyo. Kaya yung iba tuloy na sinasabi, panahon lang yan. Kahapon ikaw ang tumatayo, kahapon ikaw umiimin, ano ngayon, nasaan ka? Kapatid, hindi ganyan ang simbahang ito. Kaya ang sabi ko sa inyo, kailangan nyo ng charger. And every time I preach in this pulpit, whether you are hit or no, I'm trying to charge you. Paul preached to Timothy, and he talked to Timothy when he is good, and when he is not good, he preached and charged Timothy. In season and out of season, preach! Why? Because iron sharpeneth iron. You want me to make you sharp, gentlemen? Iron sharpeneth iron. You want to be a sharp Christian? A sharp lady, a sharp man? Iron sharpeneth iron. Pagka medyo nasasagasaan na tayo, kung ano-ano ng charge ang gagawin. The problem is, who are you and where were you? And ano ang pakiramdam mo nung nagpipreach ako sa pulpitong ito? Kaya kayo ngayon, mga nandito ngayon, tumatayo at sumisigaw kayo, praise the Lord. You are in a good spirit. But listen to me now. When times come that you will be down, you've got to stand up again and say, yeah, that's me. Iron sharpeneth iron. Charge me, preacher. Charge me. I need a charger. Hey, husbands, you need a charger. Wives, you need a charger. Fathers, you need a charger. Everybody in this building tonight, you need a charger. Somebody that will charge you. Minsan may kinakausap kayo, pag down kayo, ang tanong ko ngayon, china-charge ba kayo? Na-charge ba kayo? I mean, when you talk to somebody, does it make you better? Or bitter? Huh?
nag-uusap tayo sa iba, nag-i-improve ba kayo? Nagiging strong ba kayo? O pagkatapos ng usapan, hinang-hina na? Somebody in this building, in this auditorium tonight, you must not allow people whom God did not assign in your life. Because those who are not assigned in your life, they are the ones that will destroy your spiritual life. Tandaan nyo, dalawa lang yan. Assigned or allowed. Pag may lumapit sa inyo, ano ba? May assignment ka ba? Pag sinabi niya, ano purpose mo? Alam mo ba, si ganito, ganito, ganito. Hindi ako, ang assignment mo, mali yan. Galing kay Satanas yan. Because hindi ang galing sa Diyos, hindi kita papayagan. I will refuse to sit down with a sorrowful heart and bitterness in my heart because I deserve to enjoy the service. I deserve to rejoice in my Christian life. Mga kapatid, huwag niyong pahihintulutan na maupo kayo dyan na merong bitterness, samantalang deserving naman kayo ng isang masayang buhay, masiglang Kristiyano na pwede kayong sumangaw, pwede kayong mag-soul winning na may ngiti, at pwede kayong magbigay na may ngiti sa inyong mga mukha. I said, refuse bitterness, to be bitter. Refuse to sit down with malice in your mind. Refuse to sit down in this auditorium every time you come to this auditorium with anger in your heart, with envy in your heart, because you deserve the best thing from God. Pag pumasok kayo rito, kapatid, ang tanong ko ganito, may bitterness kayo dyan. Kung tawagin ninyo, offended ako. Makinig kayo ng mabuti. Tanungin ninyo ang sarili nyo, ito ba ang hinanda ng Diyos sa akin sa gabing ito? Naligo ako galing sa trabaho, nag-rush ako galing sa trabaho, nagmadali ako para makapakinig ako ng salita ng Diyos. Pag upo ko rito, ganito ang feeling ko. Ito ba ang hinanda ng Diyos para sa akin? Kaya nga mga kapatid, hindi ako pwedeng tumayo na lamang dito na hindi maayos ang sasabihin ko para sa inyo at hindi kayo maapektuhan sa aking sasabihin. Kasi po alam ko na you deserve the best thing from God. If you are hurt, that's the best thing for you. Because God is trying to get your attention. If you will hurt to this message tonight, God is getting your attention to focus your attention to the facts and not to the feelings. What is the facts? The truth. Truth is always against the feelings. Because feelings may vary, but truth is always absolute. Kapatid, huwag niyong pahintulutan na wala kayong ngiti, wala kayong joy pag pumasok kayo rito. Because you just heard it from somebody. Yung pumupunta sa bahay ninyo, yung nagkakausap sa inyo, yung nagte-text sa iyo, ang tanong lagi is he or she a charger or discharger? Is he or he just trying to discharge the waste of his life? Or trying to charge me with the things of God? A charger.
Kung gusto nyo lumago, kapatid, ang kailangan nyo ay charger. Listen to me now. Makinig kayo ng mabuti. Sino ang walang cellphone dito? Just few of you. Di ba? Kukunti lang kayo. Pero lahat dito may cellphones. Kaya ako kayo tinatanong, mga kapatid, hindi para magkaroon ng cellphone. Kaya ako kayo tinatanong kasi gusto kong malaman sino ang mga ignorante sa charger. At kung hindi kayo ignorante sa charger, alam nyo kung kailan nyo kailangan ng charger. Nais kong sabihin sa inyo na kailangan nyo ang charger pag nadidrain ang cellphone. Pag nadidrain ang cellphone, hindi nyo pinabayaan, hindi nyo lang pinapabayaan, kinukuha nyo agad ang charger and you're connected to the power and charge your drained cellphone. Mabuti pa yung magagaling yung idea natin pagdating sa cellphone. Pag nalaman nating drain na yung cellphone, hahanapin kagad natin yung charger, hahanap tayo ng pinakamalapit na power, mabilisan ba? Power! Power! Ikukunik natin yung charger doon and then to our drain cellphone. Bakit? Kinakailangang ma-charge yung cellphone. Kapatid, alam nating drain na tayo. Hindi pa tayo magsisikap na magkaroon ng charger na nakakune sa isang power bank! Power bank! Power bank! Can you realize how your power bank deceive you? You realize that? Because you will also charge your power bank. Your power bank need a charger. Listen, but there is a power bank that never drain, brethren. And that is where I am getting my power. And never lose my power. Kaya nga ho, siguraduhin ninyo na ang inyong charger ay connected sa power bank. Baka kung saan nakakonek yan. Mauubusan din kayo, madidrain din kayo. See that? You're familiar with that. Amen? Madaling kunin ang pangunawa ninyo doon sa cellphone. Yeah. Hindi natin pinahihintulutan yung cellphone. Actually, nakalagay lang doon. Pag tumunog lang yung tik-mek. Tik-mek. Ibig sabihin nun, drain na. 10% na lang. Pag 10%, na hindi ka na magkandugaga, nasa yung charger ko. Sino naman dito kumuha ng charger? Dito ko lang manilagay, pinagkailaman na naman! Pero mga kapatid, drain na tayo spiritually. Ang hinahanap pa natin ay isang drain cellphone. A drain power bank and a charge a drain cellphone. Oh, you miss it. A drain power bank cannot charge a drain cellphone. You've got to connect it to the power line in order for you to get the power and charge your drained cellphone. How in the world, kapag tayo may problema, hahanapin din natin yung mga may problema? A rebel cannot produce an obedient citizen. A worldly Christian cannot produce a godly Christian. Only a godly Christian can produce godly Christian. And so, you need a charger. Na-realize niyo po ba ngayong gabi kung anong pagkakamali ni Rehoboam?
Sana na i-connect niya na yung sarili niya sa mga old men. And he's supposed to follow the advice, the counsel of the old men. Not the counsel of his homeboys, kababata. Ang pinili niya, yung maging arugante, kaysa maging magpapakumbaba. Sabi niya, maging servant ka. At kung ikaw magiging servant, lahat ng mga tao yan, mamaling ka hanggang kamatayan. Ang sinunod niya, yung mga kanya kababata, anong payo ng mga kababata? Ay, hindi, dapat masiga ka kaysa tatay mo. He is supposed to reign to the 12 tribes of Israel. But he lost the 10 tribes, and God gave him only 2 tribes. Who reigned in the 10 tribes? Jeroboam. Jeroboam was made the king of Israel, which is the northern kingdom, and Rehoboam reigned in the southern kingdom, which is Judah, just for 2 tribes. Why is that? Because he was never charged. He listened to the counsel of the young men rather than the counsel of the old men. Kapatid, ang wag po natin kakalimutan, sino ang kasama natin na nag-i-influence sa atin sa araw-araw? Is the iron, is there another iron that sharpen it, another iron in your life? What do you think, and who do you think will make you more sharper as an iron? Sino? May iniisip ka ba ngayon? Or meron ka na bang, may pwede mo bang isipin? Matagal ko na itong kasama. Tama yung sabi ni Pastor eh. The only number that adds nothing to any equation is 0. My goodness. Matagal ko na palang kasama itong bugok na ito. Kailanman hindi man lang nagkaroon ng quality ang buhay ko bilang isang Kristiyano. Hindi man lang nagkaroon ng quality. At hindi man lamang, do you understand? May mga Kristiyano, mga kapatid, na ang tagal-tagal na rito. Nauna pa sa simbahan na ito. Ang ibig ko sabihin, Kristiyano na bago napunta rito. Nauna pa. Pero kapatid, walang quality ang buhay Kristiyano. Walang character. What is character? Get this. Get this. Consistently doing what is what? Right. That is character. Kahit na bumagyo, maayos pa rin. Kahit na sino pa mang magsalita sa kanya, ayos pa rin siya. At ito, huwag niyong kakalimutan, mga kapatid. Darating ang punto sa buhay niyo na hindi niyo na kayang dalhin ang hindi niyo magandang pag-uugali. Mapapagod na kayo, mabubuisit na kayo, maging sarili ninyo, kaya ang pinakang suma total niyan, St. Peter. Bakit nakikisama tayo at makikisama tayo sa mga taong 0? Matagal na siyang kasama natin, pero wala naman nadadagdag sa buhay natin. Walang nabago sa buhay natin. Huwag niyo kakalimutan yan. Uulitin ko. The only number that adds nothing to any equation is bugok. Kung sa itlog, bugok na itlog, walang sisiw. Pero ang kagandahan lang sa bugok, kahit medyo mabaho, pwede mong kainin eh. Pero kailanman, hindi ako tatagal na kumain ng mga bugok.
Kamagalala, bibigay ko sa iyo. Growing stronger with strong people of God. Tandaan niyo po yan. Sino ang mga anak ng Diyos na kasama niyo ngayon that you think will make you a better Christian and a stronger Christian? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Speak to the hearts of your people, please. At alam niyo, Panginoon, na mahal ko po ang inyong minamahal. Alam kong mahal na mahal niyo po ang mga taong ito. At alam niyo po ang puso ko ngayon kung gaano ko kamahal, gaano po protektahan, na wag po silang mahulog sa bitag po ng dyablo. We need to grow stronger. And to grow stronger, we must have a charger in our life. Bless your people, please, as they come tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. Kinakausap kayo ng Panginoon sa pamagitan ng mensaheng yan. Then let's come to God and talk to God tonight. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong mga anak. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga anak niyo ito na tikluptod na lumapit po sa inyo. Kayo po manguna sa amin at patuloy kayong magbigay, Panginoon, ng tamang kasama. I believe na kayo po ang nag-a-assign kung paano niyo pong in-assign si Eve kay Adam, kung paano po kayo nag-assign ng mga pastors that will feed us. Kayo rin po mag-assign ng mga taong makakausap po namin na magpapalakas po sa amin spiritually. Salamat po, Panginoon, sa salita niyo nahayag ngayon. Sa pangalan po na sa amin dalangin. Amen. Amen. All right. Thank you. Back to your seats, please.